Good morning guys! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, for today's video, katatapos lang po natin mag-routine. So bali, nagtatambay na po tayo dito sa likod nila Mama Pix. Ayan, yung motor, tas yung pedicab ng dalawang kapatid ko. Katatapos ko lang maglaban ng mga damit ko, na damit na hinihiram ko kay Rosan dahil yung mga damit ko dito is wala na, inano-ano na po, sinersegregate na po. So bali kay Rosan po tayo humihiram ng susuotin natin dito dahil yun nga, sabi ko umuwi ako ng Tacloban, yung sadya ko lang ihatid si Piang dahil magkaklase na. So na timing naman po na ayun, meron pong naging seryosong nangyari. So kaya yung dahilan naman po is nandito pa tayo sa Tacloban sa amin. Hindi pa po tayo nakakauwi dahil yun nga, dahil parang nakukonsensya naman po ako na aalis po tayo, na nandyan nakaburol pa po yung mama ni Mama Pix. So ayan, maaga pa po tayo nagigising dito, mga alas 5 pa lang nag-alarm. So parang nandun din tayo sa sugod na minomonitor ko po naman doon si Chrislyn kung ano na po nangyayari. Natatawa nga po ako dahil kahapon pumasok sila, yung nagtali ng buhok sa kanila is si Chandria. Yun lang naman po yung problema nila doon, yung pagtatali ng buhok nila, pag-ayos sa kanilang buhok dahil mahaba, at saka okay naman po dahil nandun naman si Papa Bits at saka si Christian dito naman. So bali natutulungan natin si Mama Pix sa gawaing bahay sa umaga, tulad ng kahapon. Sabi niya first day of school, sabi niya sa mga bata, tandaan nyo ha, maaga pa po akong uuwi bukas, mga alas 4 pa lang kahapon. Tatawa po ako kasi pag uwi niya dito is tapos na yung mga bata, handa na pong pumasok dahil nalimpungatan daw siya, sabi ni Mama Pix, dahil natulog daw sila doon kila Mamalo mga madaling araw na, alas 3 na po. Tapos sabi niya nag-alarm daw siya ng cellphone niya mga alas 5 na hindi naman po namalayan kung tumunog or ano. Nalimpungatan po siya dahil pagising niya alas 6 na daw. Madali-dali siyang umuwi dito na okay naman. Handa na po yung mga bata dahil pagising ko ng alas 5, ginising ko si Isra. So siyempre mag-iigib pa sila ng ililigo nila. Tapos ako naman po yung magsasaing, tapos nagluto ng ulam nila para sila kumain. So okay naman. Tapos sabi ko kay Isra, ibaba nila yung mga uniform nila dahil plaplansyahin natin. So ganun din po yung routine natin doon sa bahay. Tapos sakto naman tumawag yung papa nila, nagtatanong kung nakauwi na po yung mama nila. Sabi ni Isra hindi pa. So ayun, na okay na po ang lahat. Kahapon nakapasok sila na pati si Piang. Si Piang naman is dito din natutulog sa aking katabi namin, na sa ngayon naman is kanina medyo maaga pa si Mama Pix dumating dito. Pero tapos na po akong makapagwalis dito, nakapaglinis na po ako ng labas, nakapaghugas na, samantala si Mama Pix akagsaing na. Samantala na si Mama Pix, siya na po yung nagluto ng uulamin ng mga bata, tapos babaunin dahil yung bahaw ininit ko lang, na bali yun pong kakainin nila. Tapos nagsaing uli si Mama Pix para makabaon si Isra. Si Isra lang po yung nagbabaon. Si Patpatis dito naman yung eskwelahan, medyo malapit, walking distance, pero hindi naman as in walking distance po, medyo malayo, pero kaya pong lakarin papauwi. So ayun, hindi po siya nagbabaon. Si Isra lang po yung nagbabaon dahil medyo malayo. At ayun nga, tambay dito tayo sa labas, tapos naman tayong mag-igib, may tubig na sa loob. Matatawa na naman yan si Mama Pix na pagising niya may tubig na, nakapanghugas na. Pero sinasaway niya pa ako, Mama Dax,
ko na lang ang ano dyan, pero iniintindi ko naman dahil puyat po siya. Ano namang ginagawa natin? Di kumilos dahil mas maano yung katawan ko pag walang kinikilos. Sanay tayo sa mga kilusin at saka na-miss ko po yung ganitong routine na maluwag po yung winawalisan ko. Tingnan nyo guys nito. Sabi ni Mama Pix, maliwalas na daw kuno yung likod nila dahil yung nasa gitna ng anong pangalan pa nito? Ayan. Maluwag na po dito dahil kinuha ko po yung nasa gitna. Insulin, yung ganyan insulin. Kinuha ko yung nasa gitna kasi parang nakakasagabal sa pagdadaan nila. Tas ayan, inanuhan ko, binawasan ko yung mga dahon-dahon, tinagpasan, tapos palagi po tayong nagwawalis dahil pag hinahangin, konting hangin is, ayan, nagkakaroon po ng mga dahon-dahon. Pero ngayon, minumonitor natin po yan. Palagi natin winawalisan. Ayan, magandang tambayan dito. Ayan. Nilinisan ko po yan dito. Tas ngayon na parang naisip ko kung nandito lang ako, pwede po ito ditong lagyan ng trapal papunta dito. Na para kung maglabas sila Mama Pix is dito na sa labas, dito na banda. So ayan, maluwag na po. Tas ayun po yung natin, nilabhan. Doon ko sinampay, hindi ko na lang hinangir. Doon ko sinampay dahil nandoon po yung init ng araw. Ayan. Maluwag po yung inaanuhan natin, winawalisan. Tas mapresko talaga dito sa likod guys, kasi mahangin. So kahapon bali wala akong upload, wala tayong content dahil parang relax po tayo. Kasi gabi-gabi po tayo nandoon sa Lamay na kagabi naman mga na po kami umuwi. Mga alas 12 na po ng oras. Pero sila Isra, hinatid muna dito ni Mama Pix. Pinauna dahil may klase po sila. Si Piyang, balik kasabay namin umuwi. Kasi mamaya pang hapon yung nila, klase. Tapos, ayun, doon naman po sa nangyari sa Jinsan or Mindanao, yung lindol. As in, grabe guys, na apektado po yung lugar ng dalawa kong apo na nandun sa Jinsan. Chinat ko sila kahapon, sabi ni Jasmine, nasa labas lang daw muna sila dahil natatakot sila sa mga aftershocks po kasi medyo malakas din. Tapos marami din po na nabasag daw na mga gamit nila doon. Yun, sabi ko si Sarah, nakapasok ba nun? Sabi naman ni Jasmine, wala pa silang pasok sa susunod pa na Lunes, sa June 15 pa. Yun doon sa nangyari sa may, kasi yung nila Jasmine doon, nasa Pulumulok sila, Pulumulok, Jinsan. Tas yung nangyari po doon sa Mindanao, yung eskwelahan na nasira, tapos yung Jollibee na as in bumagsak talaga. Grabe. Imagine naman, 7.8 po magnitude na lindol yun. As in malakas. Yung dito nga, doon nga sa Cebu, na 6.9 lang, pero malakas din. Marami din yung nasirang bahay doon sa Bugo. Yun pa kaya na 7.8 na walang masisira. Imagine yung yung eskwelahan, yung may eskwelahan na parang bumigay din. At timing naman po na nagpla-flag ceremony yung mga bata, yung mga estudyante. Parang walang news pa na mayroon pong napinsala. Grabe talaga yung lindol. Dito parang umano din, pero mahina lang
para lang parang nauyog lang. Nakaramdam din kami dito ng ano lindol. Pero ano lang po, sandali lang. Na yun pala, doon sa Mindanao po yung ano, yung malakas na lindol. First day of class, yun po yung maanuhan ng mga estudyante. Trauma po yung naano nila. Lalong-lalo na po yung may nakita namin na video na nasa plaza sila na merong maliit lang po na siguro parang ganito na nasira. Sigawan yung mga bata. Nakakatakot talaga yung mga pangyayari. Hindi mo alam kung kailan o anong oras o anong araw yung magaganap na mga ganong trahedya. So, ingat-ingat po lang. Pero kahit tayo mag-ingat, kahit anong ingat natin, talagang hindi natin alam kung ano talaga ang mangyayari. Kahit ingat na ingat, parang yung isip ko guys, lumilipad. Iniisip ko na, lalong-lalo na doon yung dalawa kong apo, sila Jasmine at saka si Sarah. Pero hindi naman ibig sabihin na bahalang-bahala tayo dahil meron po sila doon mga kasama nandun yung tita, uncle, papa nila. So ang ano lang yun, kung talagang nasiraan din po sila, yun ang medyo kawawa. Naanuhan sila, nawalan saglit ng ng signal doon. Chat po ako ng chat, hindi nagre-reply, pero pagkahapon na yun, rumeply din si Jasmine. So parang naging kampante na din po kami. Chinat ko kaagad si Ate Siksi. Ate Siksi, no, lumindol doon sa Jinsan. Sabi niya, oo nga eh. So yun, minonitor namin yung dalawang bata. Tahimik yung mga bahay dito. Nag-ikot-ikot na po tayo. Tas andyan si Mama Pix natutulog at saka si Piang. Tapos yung mga bahay, yung dito, yung kapatid ko, wala na kasi umalis na, nag-duty. Natatawa nga siya, sabi niya, pag umuwi daw kuno sila, mamimiss nila yung bakuran nila na malinis. Pag mawala daw na, umuwi na, yun, na naman. Kasi minsan lang po nawawalisan nila dahil sa kabisihan. Tahimik po yung mga bahay. Dito po yung sa kapatid kong isa, yung pangatlo kong kapatid. Ito naman po yung bahay nila, Adrian, sa isa kong kapatid. Mga tulog pa din. Sarado pa. Pero yung oras is 7:45. Nagsipasukan na po sila Tapos dito naman sa bahay, nakagwalis na din po ako dito sa bahay habang nag-iigib po ako sa balon. Nagwalis ako. Tapos ayan, yung bahay ni Mama Walin, dito meron nakatira is natutulog pa rin. Tahimik pa. Yan po. Tapos ito naman yung ang lutuan nila, Japon. Ayan, lutuan nila Japon. Yan, dito po yung natin. Tahimik pa yung mga bahay-bahay. Si Rosan tulog pa rin. Kasi sabay-sabay po kaming umuwi kagabi. Yung CR namin, ito, nilinisan ko na din. Si Charlene at saka yung mga bata, pumasok na. Hinatid si Saki at saka si Dindin. Yan. Yung pusa. Oh my gosh, yung bahay namin. Sana manalo ako ng loto. Maayo. Nailamaw. An! Put na didaan. Kanina pa kasi rin balik-balik nga di.
Siniraduhan ko yung pinakagit namin dahil nakatiwangwang lang. Hindi sinirado ni Charlie. Tapos nakagwalis na din po tayo dito. Ayan. Sana manalo tayo ng loto para po maayos ko yung ano namin. Munting tahanan. Ayan, mga bulok na po yung mga yero. Bulok na po yung mga yero, guys. Tingnan nyo. Pag umuulan, talagang tumutulo. Ayan, palis na po si Paul. Isasara natin yung munting gate namin. Dito muna tayo magtambay. May kapikaan? Ano? Sabado? Alauna. Palo. Oo, adi. At ayan, bumalik na naman tayo dito sa likod. Mas malamig po dito yung hangin. Yung kausap ko kanina yung kapatid ko. Nagtatanong po siya kung kailan daw yung libing. Sabi ko, Sabado, alauna ng hapon. So, Sabado, alauna ng hapon. Tapos tayo naman is uuwi na sa Sabado. Sasakay tayo sa madaling araw. So, bali, dadating tayo doon sa Cebu is Linggo. Bali, nag-ano po tayo, sobra isang linggo kasi June 3 po kami nagpunta umuwi dito kami ni Piyang sa hapon. Pagkagabi dinala sa ospital yung mama ni Mama Pix. Pagka madaling araw, bali June 4 na is namatay naman. So ayun, na ano po tayo, na stranded, pero okay lang yun. Baka sign na po yun ng pagbalik ko dito, may dahilan din. Tas alam naman ni Papa Bits, mabuti na lang si Papa Bits is nakabuhay-buhay din doon. Kinuha siya ni si Regan sinabi kong may pinayos sa kapilya, nakabuhay-buhay. Ang kaso lang, siya po yung may buhay-buhay, sa akin pa humihingi. Tinanong ko siya kung nasaan napunta. Naubos daw sa kaiinom. Tapos tinatanong ako kung kailan ako uuwi. Sabi ko, hindi ako na uuwi. Yan lang yung trabaho mo. Pag wala ako dyan, inom ng inom. Ano bang nakukuha dyan sa inom ng inom? May katigasan din ng ulo. Hindi lang may katigasan din, matigas talaga yung ulo. Kaya sabi ko, may oras, may araw din na makikita mo na lang ako na malayo na ako. Sabi ko sa kanya. Oh my gosh, yung Papa Bits natin. Minsan sinasabi ko, pupunta naman ako sa sa Mindanao. Doon naman ako sa sa apo ko doon sa Jinsan. Ngayon nga, dilindol din. Oh my gosh.
tulog pa sila Mama Pix at Piyang. Andun si Rosan nagising naman. Naglilinis doon sa bahay. Lilinis po siya. Habang wala si Charlene na habang nandun pa sa eskwelahan. Tsamba na po siya pagbalik niya, malinis na. Na yun nga, wag na lang natin pagwintuhan about kay Charlene kasi ganun lang talaga yan. Iwan ko pag nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, maano ka lang, may stress. So sa mga nagko-comment dyan na ibang trato, tapos naawa, huwag ka na lang mag-comment kasi hindi mo nga talaga alam sa likod ng programa. Sa likod ng programa, hindi mo alam yung katotohanan. Ayun kahapon panay parinig, ganito, wala pang gamit. Naiirita na yung utak ko. Naiirita ko. Sabi ko sa kanila, umuwi ako dito, wala akong kapera-pera. Kasi yun nga, yung namasahe sa atin, si Rosan lang, para ihatid si Hindi yung kung ano-ano yung nasa isip nyo, yun po yung inaano nyo sa akin. Di siyempre, parang kapag salita ka ng kaya hindi ako nagpapakita sa kanila doon. Pero ganun pa rin, pupuntahan ako dito sa likod. Magano yung mga bata, maupay, aday mamadax. Sabi ko naman, bakit? Tapos sasabihin na naman dyan nga, ibang trato. Hindi mo kasi alam. Makinig ka na lang at manood. Ganun. Pabalik-balik. Humihingi ng pang-snack. Humihingi ng kung ano-ano. Sinasabi ngang wala. Panayhingi. Pero ngayon, andun. May trabaho na si Japon. Kasi 1 week din po natambay dahil yun nga, walang material. Tas kahapon, pumasok. Sabi niya, tumawag niya, Ma, bigyan mo lang daw muna sa akin ng pang-snack. Sabi ko, dyan ka na naman. Ano bang wala? Mayroon. Kasi ganito. Parang para tayong sirang plaka. So yun nga. Si daw, kulang pa ng ng gamit. Parang naglo-loading yung isip ko. Sige. Ito, yung pamasahe ko. Pabalik. Lang muna nyo. Pambili. Yun. Sabi niya, bigay mo na lang daw kay ang inuutosan ko si Rosan sana. Pero sabi ko, ibigay mo na lang yan kay Charlene, bahala na siya. Kasi dalawa na sila na nag-aaral. Sabi ko, wag mo lang munang kumplituhin yan. Kung ano yung nasa lista, wag mong lahat yan bilhin kasi yung iba dyan hindi nagagamit. Yung importante lang muna, yung importante. Sige, bahala sabi ko, bahala ka dyan, bahala ikaw bumili. si Rosan yung nasabi ni Rosan, baka pa kayo humingi pa kay Mama. Natatawa po ako, na naiinis, iwan ko ba. Ay, Maria Josep. Ayan, kakain po kami, breakfast, diretso tanghalian na naman. Nandito po kami sa labas, kumakain. Si Mama Pix is naggagawa pa po ng ice. Ayan, ginising namin si Piang dahil may klase po sila mamayang alauna. Yung labahan ni Mama Pix. Tapos sinihintay ko pa yung kapatid ko dahil mayroon po siyang isda, paksiw. At nandito pa po yung tuyo na galing kila Duday. Hindi pa nauubos. Nabuso na ashipi.
Kain po tayo guys. Tapos ko lang hinon nakaregulid to hababon. Iglay sa tapos ato gabi to per. Nakarigo. Kain tayo, kain. Bagay yung corned beef, tuyo, hotdog, itlog. Di ko malagay di ko malagay ng mayos yung ano ko. Cellphone. Matutumba na naman yan. Sinayang. Tuyo. Wow. Tubig, masura, pinanlahog. Kain. Ano hapko? Yaon. Lagi, kaman. Ay, nay ka man. Ano pala ko? Ha? Ano? Anay. Taon na ko. Nung inasal naman kita, ha? Patong na ko. Asa nakapal sa duya. Pero Angel, Walang pagpakanduyan. Kaya sa dumog. Nahikot. Kapag nga kay habubo pa. ang nautod. Gusto lang ko. Gusto ko din mo sa. Kanya kay. Lalabay yung rakuan. Ang nilisa? Oo. Kaya pa nga kita. Kaya lagi lang titilawaan ko na ko. Kakamata rin dyan snusin. Mahirap na ba? Tama ang paso-paso na kwarto. Hindi yan lumakat. Ha? Hindi yan. Hindi, ano na? Dala pa rin ito eh. Naman, no? Naman. Hello guys! Ate! Kailangan lang. Sabihin mo yan, lumpia. Ay, malakad yan. Man, ang ulam namin. Lagi doon na nakasdog. Doon sukaham. Panlabarit. Joke labarit, joke. May way. Hindi rin kita may way. Pumat na lang. Piyang kay Ay, ba nga una? Wala ito na ito. Apa pepe yan? Wala na nga di ice cream, hindi ko. Ako pa ba ito na? Wala na anin, ubos. Kulit ano? Piyang kay Mahinay. Ay, kaya nga palit. Ano ba dahil? Nga maminday. Eh, wala pa nga. Ano pa kakagawa? Hindi ba? Kuwan. Uray pa. Normal.
Talo. Gito. Dali ah! Mama siya dala. Sina kauna. Ano, may klase ka niyan. Aray, kinaglinog. Hindi. Susan ba't trip maninin? Makuri makagat. Ang hindi ginalo ng kaluto. Oh, Alaga lahatag. sabi na tagpang alaga. Pagdaran niling kurang pamusa. Sinakaw na kayo, may klase ka pa. Tubig na yun. Ito pa nga nakaon, tubig na. Hatag. Ah, meron pang pulpinin. May dala nila sinisayang na examen. Tulo-tuloy ang kakit bata. Schedule. Schedule. Wasan si sini rot na may 2 weeks sila nga, 1 week sila nga screening. Si Panisia, nabaliwan pa ako. Na-examine. Gabay ko ang Tita Jenny, bari na lang. Hindi na ba rin lunes? Palit ni Paul Aga. Di kasi mauli. Jesus kaya ito nakaon Oh, na. makariglaw pa makam. Naman. Ito nga, oh. Kawan. Hello. Bulat din nakakangit. Murag unod to. Kita mo naman niya asiti. Minkan po. Oo, busat niya. Sus. Ato yun, pipinag-diet. Dili mo daw. Kaya kung tuwit yakan ko. Ah, makariglaw po. Pero ngayon, hinay-hinay. Asya nga nagtatimprano nga nakaon kay Alas 10 pa lang mag-umpisa kumain para pagkalas 11 tapos na si Piang. Susi Good. Bagal kumain. Hindi pa ginaganahan si Mama Pix kumain. Kasi may labahan pa po siyang iniintindi. Kain yan, kain. Kasi may klase. Ay. May klase pa. May exam pa, may exam. Oo, good man. Di rin nakakaon at bulag. At tapos na po kaming kumain, pero hindi pa namin pinasok yung misa. Nandun na si Rosan, pinaliliguan na si Piang dahil papasok. Samantala si Mama Pix is naglalaba pa.
Ang lugo? Diri kan badil. Aw. Nakakapagod mag-igib. Pupo. Ako kanina pa ako umaga guys, naglaba. Hindi ko ginising si Mama Pix. Kasi humihilik na po siya, humihilik. At saka ayan, hapon na po guys. Alis muna kami ni Rosan, magpapasama po ako sa San Jose dahil meron po kaming kukunin na pira para po kay kila Mama Pix, abuloy po. Bali sa akin po pinadala. Si Mama Pix is nandoon na, bumalik na po sa Pustanis. Napunta na po sa sa Burol kasi kinakailangan na po siya dahil nandoon na po yung magdadasal. So last 3 na kasi kinakailangan po ng snack, siya po yung bumibili. Dahil hindi po nakukontak kanina si Mama Pix, chinachat siya ng chinachat, itulog, hindi po namalayan. So, siguro trinay po sa akin mag-chat. So, naka-reply naman po tayo. Nagtanong po siya kung pwede sa akin na lang po ipadala. Sabi ko, sige. So, ayun, kukunin natin, tapos ibibigay po kay Mama Pix. Pasama tayo kay Rosan. Punta tayo ng San Jose. Naligo po tayo ng ilang balde na niligo, pero paglabas natin is pinagpapawisan na naman po tayo. Dahil sobra po mainit. Tapos di naman lang po kami magtatagal doon dahil baka po maglabasan na po yung mga bata. Isasara ko yung bahay ni Mama Pix. Nasa akin po yung susi. Hindi po makakapasok. Pero si Isra, dinig ko kahapon, alas 5 talaga yung nila. Bali, ano ba sa tawag nun? Pagkatapos ng klase nila, yung uwian nila. Alas 5 daw. Tapos si Patpat kahapon parang natandaan ko umuwi alas 4. Tapos si Piang hindi ko alam din kung anong oras. So lalabas na po tayo guys. Isasara muna natin yung mansion ni Mama Pix dahil may inuutos sa atin. Yan, lakas ng huni ng sasakyan. Isara muna. Chika muna, ilagay natin dito. Baka naman po mahulog yung cellphone ko. Yan. Nailak na po natin, nailak. Punta tayo dito kay Rosan. An? Dito lang muna tayo sa likod maghintay kay Rosan. Tsaka pinaliliguan pa ni Tagalog yung dalawa niyang anak. Dahil isasama. Kasi walang maiiwan. Dito lang muna tayo sa likod. Dahil nandito po yung presko. Yan! Nandito na si Patpat. Dumating na po siya. Nandun na. Tapos si Isra wala pa, hindi pa dumating. Kami kararating lang namin ni Rosan galing San Jose.
Tas bumili na lang po kami ng ulam. Dito lang po kami kakain ng mga bata kasi doon ano maraming tao. Papadak ko Diyos. Si. Kasi doon po kami talaga naghahaponan sa sa Pustanis. Hihintay po kami ni Mama Pix. Chinachat po kami pag kumakain na, tapos syempre maglalakad papunta pa doon. So sabi ko kay Rosan, bili na lang tayo ng ulam. Magluluto na lang ako. Dito na lang po kami kakain bago po kami magpunta mamaya doon sa Lamay. Rito ko, tubig. Ha? Tubig? Ay, tubig. Nangangaral pa sangtay. Awari ka magbalon? Awari ka tumbler pa? Hoy, kay Dakkas, may taginaro ang kaya mo niya. Ay, grade 5, sige araw tubig. Iwaraya kan, tumbler. Ako lang diyan na. Araw. Kaya tada diya nga tumbler. Bungka. Kaya ano lang gusto ni mong tumbler ang guan la. Basta ka natin blue. Ang Plain. sakto lang kalaki. Yun, wala kasi silang wala pa silang tumbler. Ang bag. Ang tanong puti. Kasi wala pang oras yung mama niya Pero may in-order na yung mama Amo da. Mayroong in-order na si Mama Pix na mga tumbler para sa kanila. Kasi yung tumbler nila malaki. Nabibigatan si Patpat. Yung gusto niya yung may lalagay lang po sa bag. So hindi pa po sila naaksikaso ng mama nila dahil nga busy pa sa Lamay. Parang si Mama Pix po yung medyo may alam-alam lang. Pag nawawala doon sa bahay ng mamalo niya, di pa nga nakakarating dito, tinatawagan ka agad. Sasabihin, balik ka muna, balik ka kaagad, hindi pa nga nakakarating is pinapabalik na. So ayan, maaga pa po tayong nagluto ng ulam. Para pag dumating na sila, tas medyo nakapag na po, Gusto niya sumakay pero nababaktas ako. Ati yung makaluto tayo ng ulam, medyo nakakapagpahinga na sila, pwede na pong kumain. Marami pa kaming kanin kasi nagsaing si Rosan sa kanila, may sinaing po si Mama Pix dito, so marami pang kanin. Hindi namin po naubos kanina. Ayan po pa po yung natirang kanin kanina. Bali yung sinaing ni Rosan, kunti lang yung nabawas. Kasi yung kinain namin yung sinaing ni Mama Pix. So ayan po yung kakainin namin at saka yan. Nagsisinigang po kami. Yan po yung natin. Pitsay, yung gulay. Nagsisinigang sa mainit na panahon. Pinagpapawisan. Request po ni Mama Rosan. puro na lang kasi kami Prito. Adobo. Kasi pag dumadating po yung asawa ni Tagalog, nag-OJT po sa Madison sa restaurant. Yung mga natitirang ulam hindi na uubos pag serve. Hinahati-hati nilang mga nag-OJT. So medyo marami. Pagdadating naman dito ng asawa niya is hinahati-hati dito sa bahay. Dito sa mga kapitbahay. Wala naman. Right, sulod ko lang. Para ka mag-alog. Sinigang na paborito ni Sia. Dito muna tayo maglulutong lutong nanay. Sila muna. Mayroon pa po tayong Merkulis, Huwebes, Biyernes. Mga 4 na araw pa tayo dito. Mayroon pa tayong 4 na araw. Tayong maglalagi sa Manlorep. Pag uwi natin doon sa Cebu, yun. Ako naman po yung transistor. Dito si Mama Pix yung transistor. Paggising ng umaga, or pagdating niya, ayan.
yung kapatid ko, pagkatapos ng magsim, katapos ng duty, ano pala niya ngayon, day off. Pag day off is nagmamaksim po siya. Tapos ayan, tapos na po siya magmaksim. Meron po siyang kinukuliktahan na basura. Mga basura po na marami din pong nakukuha sa basura. Marami po siyang nakukuha ng mga bagay-bagay. Tsaka tingnan nyo, marami po siya ditong basiyo ng Red Horse. Kung madadala ka lang ito papuntang Cebu, magdadala sana ako para tayo makapagtinda ng inumin. Yan. Galing po yan sa pinangunguliktahan niya ng basura. Mga basiyo ng Red Horse. Tapos yung mga plastic naman, inipon yan ng isa kong kapatid. Ayun, doon po niya na tinatapon yung kinuliktan niyang basura. At sinusunog po. Yung mga nilabhan ni Mama Pix. Inilapit-lapit ko na lang para po malapit na po yung pagkuha ng 2 bata. Yan, malambot na po yung karne. Lagay na natin po yung pitsay. Yan, pinaliit ko lang yung hiwa. Bali, 1 kilo po to. Pinaliit ko lang po yung hiwa. Sabi ko sa nagtitinda, pang barangay. Pang isang barangay po na hiwa. Kasi, bibigyan po rin namin ito sila Japon ng ulam. Malapit nang mag alas 5 ng hapon. Wala pa rin si Isra at saka si Piang. Tapos si Japon naman is malapit na din. Dumating yun galing sa trabaho. So ayan po guys, for today's video. Ito lang muna yung video natin. Sinigang. Thank you for watching po. Bye-bye. Pang 5 araw na po ngayon ni Mamalo na burol. Bye-bye po. Yan na din po si Ate Isra. Nakakapagod guys. Pare pa yung mama? At nandito na rin si Piang Yang. Yang!